Extradition po, mga bossing. Biruin mo ba naman, sasabihin ng mga ambassador, kapag ka po nagpadala ng extradition ang Amerika, hindi pwedeng iwasan po natin yan. Doon pa lang po, mag-iiyakan na yan, mga kababayan. Di ba si Rego Adventure? Di ba si Rokansaki? Mag-iiyakan yung mga yan. Nandyan ba yung mga DDS natin, mga kaibigan? Mga kaibigang DDS, aba ano, type na. Anak ng tinapa, ako pa ba tatawag sa inyo para i-bash ako? Mag-type na kayo dyan, iba. Anong oras na 10:16 na, hindi pa kayo nagbabash? Ang hina nyo? Inevitable o hindi maiiwasan ang extradition sa Amerika ni Pastor Apollo Kibuloy? So mga kababayan, ayan po, base sa balita, talagang hindi maiiwasan. Talagang kailangan. Hindi naman po uubra na, kumbaga, babaliwalain ng ating bansa yung usapan ng Estados Unidos at ng ating bansa, mga bossing. Diba? Dahil lang po kay Kibuloy, mukhang mapapadali po. Magkakaroon ng balita, no? Isang pastor ng ibang bansa. Ayan. Maganda ho yung balita na yan, mga bossing. Siguro po, pati po yung mga biktima niya dito, kahit po sa ibang bansa na haharap si pastor, masaya na din sila para doon. Ano? Sabi ni Sir Archie Beroya, tama sinabi mo, tol, may video naka-record ang PNP na ilalabas nila sa right time para sa pool ang mga kakasuhan. Correct ho. No? Di ba may mga body cam sila? Ayun yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ang extradition ang paglilipat ng isang akusado sa jurisdiksyon ng bansa kung saan siya ay may kaso. Ihinto ko lang ho ito, mga kababayan. Yang nakikita nyo, yung picture, yung, kumbaga, kung saan tayo nakapost, no? Kala ko naman, lumagpas lang yung chooks to go. Kasi yan yung ginamit ng chooks to go, di ba? Mga kababayan, may hawak na manok. Mapapasuko ka sa sarap. Ganun yung nila, advertisement nila Aba, napanood ko yung SMNI, nag-iiyakan pala din sila doon sa SMNI, mga kababayan. Ganito, yung karapatang pantao. Hindi si Kibuloy yan. Nakuha daw yung resemblance ng si Kibuloy. Bahala kayo dyan. Mag-iyakan kayo dyan. Panay po kasi kayo kung ano-ano lang ang ibinabalita nyo dyan Linsunod sa treaty o kasunduan ng dalawang bansa. Sabi ni Romualdez, kailangang harapin ni Kibuloy ang mga kasong sex trafficking, fraud at coercion sa Amerika. Noong Biyernes, naghahay ng not guilty plea si Kibuloy at iba pang akusado sa mga kaso nila sa Pasig at Quezon City RTC na nanatili sa PNP Custodial Center si Kibuloy. Paano po ito pag naibiyahe na ito, mga kababayan? Paano na kaya? Tingin nyo, tingin ko, kung ako, mga kababayan, no? Kung ako si Kibuloy, mas gugustuhin ko sa Amerika. Kasi pag makulong ka sa Pilipinas, mainit, no? Mabaho. Ano pa? Talagang napakarami, overcrowded. Sa Amerika po, hindi natin sigurado. hindi natin masyado, pero may nakikita ko doon, yung mga high profile inmates po, mga kababayan, isa-isa sila, no? Isa-isa sila. Hindi lang ho natin alam kung kagaya doon. Pero mahirap pong makulong, mga kababayan. Mahirap pong makulong, mga kababayan. Hindi ko po naranasan, pero mga bossing, doon pa lang po sa mga nakikita nating mga interview at kung ano-ano pang mga nakikita nating mga ipinapalabas, kung ano ang buhay sa loob, huwag nyo na pong naisin, no? Dapat bago kayo gumawa ng isang kasalanan, mga kababayan, isipin nyo, nako, kapag ka ako nahuli, mawawalay ako sa aking mga anak. Mawawalay ako sa misis ko. Baka paglabas ko, iba na ang mister niyan. Ganon. Di ho ba? Sa sabi ni wala nang suswelduhin kasi. Sino ba yon? Erwin Lopez. Yari! Wasak ang bahay guya ni Kibuloy. Naku po. Ano ba yon? Anong bahay guya yung sinasabi nyo? Totorjakin sa wet packs? Mukhang wala namang gano'n nandun Ano po?
mukhang wala namang gano'n nandun eh. Sa Pilipinas, parang merong mga ganong balita ho. 'Di ba? Sabi ni B. Soriano, mas okay kung ma-extradite na si Pastor sa US. Pareho ang kaso niya plus idagdag pa ang money laundering sa US. Mahirap siyang makasuhol para maabsuelto. Ayan, no? Talagang gusto nyo extradite po, ano? Yan yung hinihiling kasi ni Pastor. Tsaka nung kanyang tsaka nung kanyang lawyer, no? Ano sabi? Eh, susuko daw o lalabas daw si Pastor. Dati pa ho to, ha, mga kababayan. Susuko daw o lalabas daw si Pastor basta susunod sa kanilang utos ang ating presidente na pumirma na hindi makikialam ang Estados Unidos kapag siya ay sumuko. Kumbaga gusto niya sa Pilipinas lang daw. Oh. Siguro iniisip na Pastor, kayang-kaya namin i-solve itong sa Pilipinas. No? May ano kami dito, may panalo kami dito. Ganun siguro ang iniisip niya, mga kababayan. Di ba? Kaya takot na takot siya. So, iniisip niya din na sa Amerika kasi hindi gagana ang pera ko dun eh. Sa Amerika wala tayong mga kapit-kapit dun. Oh. Baka sa Pilipinas merong mga makatulong ho sa kanila. Yun tingin ko ang iniisip nila. Pero, Pangulo ba susunod sa kanila? Doon sa mga utos nila? Parang sa Pilipinas ka lang ho makakakita na yung mga wanted, yung mga, may mga kaso, ang Pangulo ang inuutusan. Hindi uubra ho yun. I-extradite at i-extradite ho yan. Kapag ka meron talagang pinagkasunduan ang Pilipinas at ang Estados Unidos po. Sabi ni Ginger Cat, baka si Maharlika din ang isunod ng US, Boss Mark. Baka pwedeng pagpalitin. Ano po? Dahil po yung mga nagkaso kay Maharlika, siguro inip na din po yan. Tapos yung isa pang kaso, mga bossing. Yung isa pang kaso, mga kababayan, di ba si Camille Vasquez? Yung attorney, kapag ka po hindi nila ginawa ng paraan yun, baka kumbaga pagka hindi nila ginawa ng paraan na mapaharap si Maharlika agad-agad, kilalang lawyer po yun. Magiging balita yan. Sabi ni Master Juicer, Maharlika palitan. Sabi ni Cirilo Barrera, bakla at silais talaga si Harry Roque. Batuta ni Dracula ang kailangan niya at hindi bukayo. Mamaya pa yan, huy. Tuloy. Kapuso, alamin ang maiinit. Okay na. Tapos na din pala ito. Tatanggalin ko na to, ha? Yan. Tingin niyo po, mga kababayan, ngayong taon o susunod na taon, ayan, mapapadala sa Estados Unidos itong si Pastor Quiboloy. Ako naman po, nakikita ko pihado po na talagang dadalhin po niya sa Estados Unidos. Panahon lang po, mga kababayan, yung inaantay. Okay? So,